Nang lusubin ng Rusya ang Ukranya, halos lahat ng kalamangan ay nasa kanila. Mas malaki at malakas ang kanilang hukbo. Mas mataas ang budget, mas makapangyarihang kagamitan, mas bihasa ang mga opisyal, at mas matalino ang mga estratehiya na dapat sana'y nagresulta sa mabilis at ganap na tagumpay. Lumipas ang mga taon, ngunit nanatiling mailap ang tagumpay. Mas matagal na ngayon nakikipagdigma ang Rusya sa Ukraine kaysa sa tagal ng laban ng hukbong pula ng Unyong Sobyet kontra Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig. At hindi pa rin ito mas malapit sa tagumpay ngayon kaysa noong 2022. Bukod pa rito, unti-unting nawala isa-isa ang maraming kalamangan nito. Kahit ang huling kalamangan nito sa pagtagal sa mahabang digmaan ay nagiging magastos at di na kayang panatilihing kahinaan sa halip na benepisyo. Kaya, para maintindihan kung paano tayo mabot sa puntong ito at ang tunay na nakakagulat na lawak ng walang katulad na kabiguan ng Rusya, mahalagang balikan muna ang naging takbo ng digmaan hanggang ngayon. Noong Pebrero 2022, napanood ng mundo ng may kaba habang nagtipon ng Rusya ng malaking hukbo sa hangganan ng Ukranya. Sa gitna ng matitinding pagsubok, tila malapit nang gumagsak ang Kiev. Inaasahan ng mga eksperto at mga ahensyang paniktik sa buong mundo na anumang oras ay lulusob ang makinaya ng digmaan ng Rusya sa hangganan at dudurugin ang kahit anong mumunting depensa na may tayo ng mga Ukranyano. Halos walang naniwalang kayang depensahan ng Ukranya ang sarili, lalo na laban sa makapangyarihang Rusya na may malawak na karanasan at matatag na reputasyon sa digmaan. Paglingon sa nakaraan, madaling makita na mali ang mga pananaw na ito. Pero noon, talagang makatwiran ang mga iyon. Ang Rusya ay sumabak sa digmaan na may isa sa pinakamalalaki at pinakamatitibay na fleet ng tangke, 10,000 armored na sasakyan na tinatayang nasa 170,000 at napakaraming jet, bomber, artilerya at iba pang gamit. Samantala, hindi namang kinilalang malaking puwersang militar ang Ukraine noon. Meron lamang ito ng medyo maliit na bilang ng mga lumang tangking Sobyet at mga sasakyang debaluti na mapagpipilian, kasama ng iba pang kagamitan na karamihan ay mula pa ng panahon ng Cold War. Ang lokal nitong industriya ng depensa ay maliit at hindi pa gaanong maunlad, at sa bawat sukatan na mahalaga, hindi talaga nito kayang tapatan ng Rusya. Nakahanda ng lahat para madaling makamit ng Rusya ang mga layunin nitong militar. Mukhang malapit nang matapos ang pamahalaan ng Ukranya at nagsisimula na magplano ng susunod na hakbang ang Serbisyong Federal sa Seguridad ng Rusya o FSB. Kabilang na ang paghahanda ng mga apartment sa Kyiv para sa mga opisyal na itatalaga ng Kremlin. Mukhang nakatakda na ang Ukranya na maging isa na namang puppet na estado ng Moscow katulad ng Belarus at makukuha ni Vladimir Putin, ang presidente ng Rusya, ang eksaktong gusto niya, gaya ng nangyari na ng maraming beses noon. Gayunpaman, gaya ng napatunayan ng kasaysayan, hindi mahuhulaan ang digmaan. Hindi lang ito tungkol sa dami o lakas ng puwersa ng bawat panig. Ang digmaan ay magulo, pabago-bago at parang buhay. Nagbabago, umuunlad at naapektuhan ng maraming salik sa paglipas ng panahon. Kahit maliit at mahina ang puwersa, kaya nitong gulatin ang mundo at lampasan ng hadlang sa tinding tapang at determinasyon, parang sugatang hayop na nasukol. At yan mismo ang ginawa ng Ukraine. Malaki ang unang nakamit ng Rusya dahil nahirapan ng Ukraine na mag-adjust. Ngunit nagbago ang takbo ng laban. Unti-unting nabasag ang inaakala ng karamihan, kabilang ang Rusya, tungkol sa digmaan at marami nitong kalamangan. Akala ng marami, mabilis na mahihiwalay ng malaking hukbong Rusya ang puwersa ng Ukraine. Hindi ito nangyari dahil maraming Ukranyano ang nagboluntaryong ipagtanggol ang kanilang lupain. Maraming kalalakihan at kababaihan, kahit may kaunti o walang karanasan sa militar, ang nagpakita ng kahangahangang tapang at tunay na kagustuhang ialay ang buhay para sa bansa. Inisip din ng mga kumander ng Rusya nang napakalakas silang hukbo ay magdadala sa kanila hanggang Kyiv, ilang araw lang matapos ang pananakop. Muli, hindi ito nangyari. Sa kabila ng mga tinamong pinsala at pagkakita ng kanilang mga mamamayan na naging biktima ng malalupit na krimen sa digmaan, sa mga lugar tulad ng Bucha, nagkaisang bansa laban sa pananakop ng Rusya. Ipinakita nito ang matinding paglaban na mas mahirap silang talunin kaysa inaasahan ng Kremlin. Nakatulong din sa Ukraine ang kayabangan ng Rusya. Dapat sana masinamantala ng mga kumander ng Kremlin ang kanilang maagang kalamangan
gamit ang kanilang higit na mas malaki at mas malakas na puwersang panghimpapawid para kontrolin ang kalangitan at makamit ang higit pang tagumpay. Pumasok sila sa digmaan na halos tiwalang mananalo agad. Kaya marami silang naging pagkakamali sa proseso. Hindi nila napakinabangan ang unang tagumpay, hindi rin nakuha ang kontrol sa himpapawid at nawala ng maraming tangke, sasakyan at tropa dahil sa kakulangan sa taktikal na pagpaplano at paghahanda. Bigla na lang, ang maraming kalamangan ng Rusya ay hindi na mukhang kasing laki at kasing lakas ng impluensya gaya ng una nilang inakala. Lalo pa itong lumiit ng magsanib puwersa ang mga kanluraning bansa at tumulong sa Ukraine, nagpadala ng lahat mula sa mga misail hanggang sa mga sistemang pandepensa sa himpapawid para matulungan ng Ukraine na hindi lang depensahan ang kanilang lupa at himpapawid laban sa Rusya, kundi makaganti rin sa kalaban. Ang dapat, sana'y maikling tinaguriang espesyal na operasyong militar ay nauwi sa matagalang tradisyonal na digmaan kasamang mga kaswalti at komplikasyon nito. Wala sa dalawang panig ang tunay na handa para doon at unti-unting nagsimulang pumabor ang laban sa Ukraine. Dumami sila habang dumarami ang voluntaryong sumali sa laban, nagpantay sa laban kontra sa dambuhalang hukbo ng Rusya. Nakinabang ang Kyiv sa mahalagang impormasyon mula sa mga ahensya ng intelihensya ng kanluran habang nakakaroon ng bagong opensiba at depensibang kakayahan. Dahil sa mga armas at sistemang galing sa Estados Unidos, United Kingdom, Alemanya at Pransya, nagawa pa ng Ukraine na maglunsad ng sarili nitong mga opensiba sa mga rehiyon tulad ng Kherson at Kharkiv. Bilang tugon, lalong naging desperado ang Moscow. Nagsagawa ito ng partial mobilization, nagpadala ng daan-daang libong dagdag na tropa sa prente, at gumastos ng malaki para palawakin ang industriya ng depensang militar. Sa huli, nagtagumpay ito sa labanan para sa Bakhmut, matapos ang madugo at brutal na sagupaan ng maraming buwan. Ngunit mula noon, pumasok ang digmaan sa isang uri ng stalemate, kung saan ang Russia ay nakakakuha lamang ng maliliit na tagumpay dito at doon. Ngunit nahihirapan namang masakop ang kahit isang pangunahing bayan o lungsod na mahalaga. Noong panahong yon, nakahanap ang Ukraine ng paraan para neutralisahin o makaganti sa halos lahat ng kalamangan ng Russia. Mabilis na napigilan ng Ukraine ang malakas na hukbo ng mga tangke ng Russia gamit ang mga mina, drone at iba pang armas na kontra-tangke. Kaya napilitang baguhin ng mga commander ng Kremlin ang kanilang taktika. Malaki rin ang kalamangan ng Russia sa himpapawid sa simula ng digmaan dahil higit na superior ang kanilang Air Force. Pwede sana nilang gamitin yon para kontrolin ang himpapawid sa mga lungsod, gaya ng Kyiv at Kharkiv. Ngunit muling nagawa ng Ukraine na alisin ang kalamangan na ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng isa sa pinakamatalino at pinakamalakas na layered air defense networks sa mundo. Gamit ang advanced na radar, missile system, AI-operated turret at mobile defense team. Sa artilyerya, pumasok ang Russia sa digmaan na may walang kapantay na dami ng sistema at bala. Plano ng mga commander na umasa sa malakas na artilyera, tuloy-tuloy na binobomba ang mga kuta ng Ukraine para pahinain at madaig ang kalaban sa paglipas ng panahon. Muling may paraan ang Ukraine. Dahil sa tulong ng mga kaalyado at sariling inobasyon, nakahanap ito ng paraan para gumanti sa pamamagitan ng pagtuklas at pagwasak sa mga imbakan ng bala ng Russia, kaya mas kaunti ang bala ng Kremlin. Kahit akala ng Russia na may kalamangan na sila, laging may paraan ng Ukraine para labanan ito. Halimbawa, nang malaki ang ginastos ng Russia sa droneware at nagpakawala ng 12 dosena, at kinalaunan ay daan-daang drone gabi-gabi sa mga lungsod ng Ukraine. Nakahanap ang mga commander ng Kyiv ng mas matibay at mas epektibong paraan para depensahan ang kanilang sarili laban dito sa tulong ng kanilang mga kaalyado mula sa kanluran. Pagkatapos, umusad pa ng isang hakbang ang Ukraine. Binuo nila ang sarili nilang industriya ng drone sa loob ng bansa, nagsagawa ng mga pag-atake laban sa mga target ng Russia, at winasak ang lahat mula sa mga oil refinery hanggang sa mga airbase. Isa-isa, pinahina ng Kyiv ang halos lahat ng karaniwang kalamangan ng Russia sa dami, armor, lakas ng himpapawid, at firepower. Wala itong sapat na budgets o mga mapagkukunan para tapatan o higitan ang mga yon. Pero nakahanap pa rin ito ng mga paraan para kontrahin ang mga yon. Na nagdadala sa atin sa kasalukuyang kalagayan ng digmaan at ang huling mabilis na naubos na kalamangan ni Putin, ang kakayahan ng kanyang bansa na ipagpatuloy ang isang digmaang ubusan linggo-linggo, buwan-buwan. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe sa The Military Show. Linggo-linggo namin ito pinapaliwanag. Ngayon,
Nang maging malinaw na mas magtatagal ang pagsakop sa Ukraine kaysa sa inaasahan, marami pa ring military expert ang naniwalang sa huli, magwawagi ang Russia sa unti-unting pagubos. Iyon ay dahil, kahit na nahaharap sa sunod-sunod na mga parusang pang-ekonomiya at matinding pinsala sa labanan, palaging ipinapakita ng Moscow ang kahangahangang kakayahan na basta magpatuloy lang. Dahil sa daan-daang libong sundalong napatay o nasugatan, nakabuo ito ng epektibong paraan para tuloy-tuloy ang recruitment ng kapalit. Nang masira ang mga tangke at armored vehicles, gumaling ito sa malalaking imbakan ng Soviet para humanap ng kapalit. Nang talikuran ng mga dating kaalyado, pinatatag nila ang ugnayan sa Iran at Hilagang Korea para mapanatiling buhay ang kanilang makinarya ng digmaan. Kahit nang sumagad ang kanilang ekonomiya, nakahanap pa rin ito ng paraan para maiwasan ang hindi pa nararanasang resesyon. Pero patuloy ang paglipas ng panahon, dumarami ang mga kawalan at napakabagal pa rin ang pag-usad sa labanan. Habang nagpapatuloy yon, patuloy ding mababawasan ang kalamangan ng Rusya at yan mismo ang inaasahan ng Ukraine. Sa katunayan, umiikot ang buong estratehiya ng Ukraine sa paggawa ng digmaan na maging walang saysay at hindi kayang panatilihin ng Rusya. Alam ng mga komando ng Kiev na hindi nila kayang talunin ang mas malaki at mas malakas na kalaban. Sa halip, nagtuon sila sa pagpigil ng pagkawala ng teritoryo, pagpaparami ng nasasawi at pinsala sa ekonomiya ng Rusya hanggat kaya. Pangunahing sa pamamagitan ng mga drone at missile strike sa mga mahahalagang target tulad ng mga oil refinery at imbakan ng gasolina. Samantala, umasa pa rin ang Moscow sa marahas na lakas at estratehiyang labis na puwersa na ginagamit nila mula noong simula. Patuloy nilang pinapataas ang presyon sa frontline. Umaasang magkakaroon ng malalaking tagumpay o sapat na pinsala sa infrastruktura at ekonomiya ng Ukraine para pumayag ang mga lider na tapusin ang digmaan. Ang problema ay hindi na kasing epektibo ng dati ang kalamangan ng Moscow sa bilang ng tao. At ito ang dahilan kung bakit. Sa simula ng digmaan, malinaw ang mga prente, kaya naiplano ng mga komando ng Rusya ang susunod na hakbang at naglunsad ng malawakang opensiba laban sa posisyon ng Ukraine. Habang umuusad ang digmaan, malaki ang naging pagbabago sa dinamika ng labanan. Umabot na sa puntong hindi na malinaw ang mga hangganan ng labanan, kundi naging malabo at madaling pasukin. Hindi na malinaw kung sino ang may kontrol sa lupa, at ang buong harapan ay tila magulong kill zone. Dominado ng mga drone, may ilang kuta ng Ukraine at maliliit na grupong Ruso na pilit silang pinalilibutan. May mga lambat sa kalsada dito para labanan ng drone. May electronic warfare systems ang mga sasakyan. At ang mga carry ng tauhan ay tinakpan ng lambat, tinik, at iba pang pansamantalang depensa para makayanan sa drone attack. Sa madaling sabi, naging madugo at brutal ang buong lugar. Habang parehong abala ang magkabilang panig sa pag-aagawan ng kontrol noong 2025, pareho silang nahirapang magpakita ng pang-ingibabaw. Pero mas magandang balita yan para sa Ukraine kaysa sa Rusya. Hanggat abalang tropa at resources ng Russia sa kill zone, hindi sila tunay na umuusad o nakakakontrol sa mga mahalagang lugar na magdadala ng tagumpay. Patuloy lang silang napapadala ng mas maraming tao at resources. Unti-unting tinahina ang kanilang puwersa. Kung ipagpapatuloy ng Russia ang kasalukuyan estratehiya, lalo lang lalaki ang kanilang mga pagkalagas ng walang kapalit dahil hindi ito epektibo. Hindi sapat ang paggamit ng malilit na grupo ng infantry at light motorized troops para lagpasan ang mga posisyon ng Ukraine at makabuo ng momentum. Kahit makaiwas ang malilit na squad sa mga drone at mabutas ang depensa ng kalaban, masyadong maliit ang mga butas para ito'y ituring na tagumpay. Dahil dito, ang dating makapangyarihan at organisadong opensiba ng Rusya na sumalakay sa mga hangganan ng Ukraine at sumakop ng malalawak na teritoryo noong mga unang linggo at buwan ng digmaan, ay nauwi na lamang sa magulo at walang direksyong labanan na hindi na kayang makamit ang tunay na tagumpay. Hindi lang yun ang problema. Sa loob ng maraming taon, hindi mahalaga kung maaksaya at padalos-dalos ang taktika ng Rusya o kung marami silang nasawi. Palagi naman silang nakakakuha ng mga bagong recruit na abot ang kanilang mga target. At sa ilang pagkakataon pa nga, mas marami pa silang nare-recruit na bagong sundalo kaysa sa mga nawawala nila sa loob ng isang buwan. Ginawa nila ito sa iba't ibang paraan, kasama ang pagbibigay ng malaking insentibo sa mga malalakas na lalaking handang lumaban.
Kasama rin ang pagsasamantala sa etnikong minorya at pagbabanta sa mga imigrante ng deportasyon kung hindi magpapalista. At maging ang pagkuha ng mga bilanggo mula sa kanilang mga selda at pagpapadala sa kanila sa unahan ng labanan. Mula 2022 hanggang 2024, gumana ang mga taktikang ito. Malakas ang pagre-recruit. Kaya napalawak ng Russia ang kanilang hukbo mula 170,000 nung simula ng digmaan hanggang tinatayang 1.3 milyon sa 2025. Gayunpaman, sa buong 2025, ginagamit lang ng Russia ang halos 30,000 bagong recruit buwan-buwan para palitan ang mga nalagas sa labanan. Sa madaling salita, tumigil na rin sa paglaki ang hukbo. Pagkatapos, nagsimula na itong lumiit. Pagsapit ang katapusan ng taon, ang bilang ng mga hindi na mababawi na kaswalti, ibig sabihin ay mga napatay o masyadong malubha ang sugat para makabalik pa sa labanan, ay nagsimulang lumampas sa bilang ng mga bagong recruit. Malaki pa rin ang lamang ng Rusya sa tao kaysa Ukranya. Pero hindi nito kayang palakihin ng walang hanggan ng hukbo o tapatan ang tuloy-tuloy na dami ng kaswalti. Kung hindi maresolba ng bansa ang nalalapit na krisis sa pagre-recruit, magsisimula ng bumaba ang kanilang bilang at mas mabigat ang epekto ng bawat pagkawala. Dapat ay nakita na ito ng Kremlin. Matagal na rin nilang ipinagmamalaki na kaya nilang tiisin ang parusa ng kanluran at ipagpatuloy ang laban kahit anong mangyari. Mayabang nilang inakala na patuloy na voluntaryong magpapalista ang kanilang mga mamamayan, hinahayaan ng sarili na ipadala sa kapahamakan sa Donetsk at iba pang mga sinakop na riyon. Unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng mga tao. Marami sa mga Ruso na handang tumanggap ng pera at lumaban sa digmaan ay nagawa na ito. Karamihan sa mga natira ay walang interes magpalista dahil tingin nila ay walang saysay at parang misyon ng pagpapakamatay. Ngayon, napipilitan na ang Moscow na gumamit ng ibang paraan para mapanatili ang kanilang bilang. Napilitan na silang tawagin ng mga reservist upang bantayan ang mahalagang pasilidad ng infrastruktura laban sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Pero kahit isang bansang napakalaki, hindi rin naman walang hanggan ang bilang ng mga taong pwedeng tawagin. Bumaba na rin ang kalidad ng kanilang mga tauhan dahil karamihan sa mga bagong recruit ay halos walang karanasan sa militar. Kaya mas nahihirapan ang mga commander ng Kremlin na magplano ng epektibong opensiba. Hindi ibig sabihin na naubusan ng tao ang Moscow, pero mas hirap na sila mag-recruit at mas marami ang nawawala kaysa nadadagdag. Habang tumatagal, mas nahihirapan ang makinarya ng digmaan ng bansa dahil humihina at nagiging hindi balanse ang mga unit habang dumarami ang mga kaswalti sa labanan. Dahil dito, mas mahirapan ng Moscow na makamit ang mga breakthrough na hinahangad at lalo ring magiging malabo ang anumang posibilidad ng panalo. Samantala, si Putin ay naipit sa mahirap na sitwasyon. Lubog na siya sa digmaan para umatras at sobrang konektado ng ekonomiya ng bansa sa military-industrial complex. Kung itataas niyang puting bandila o mag-uutos ng atras, haharap siya sa matinding kapahamakan. Kahit mayabang siyang magsalita sa publiko, alam naman niya ang totoong nangyayari. Hindi nakakamit ng kanyang hukbo ang tagumpay sa lupa at araw-araw ay lalong humihina. Dagdag pa rito, ang katotohanang patuloy na isinasagawa ng Ukraine ang regular na pag-atake sa mga infrastruktura ng Rusya na nagdudulot ng pagkaantala sa supply ng gasolina ng bansa, sumisira sa ekonomiya nito at lalo pang pinapahina ang kanilang makinarya sa digmaan. Pinapapahirapan nito ang Moscow na punduhan ng digmaan, kaya humaharap ang bansa sa lumalaking kakulangan. Krisis sa budget ng mga rehiyon, bagsak na presyo ng langis, at pababang kita. Habang humihigpit ang parusa ng kanluran, dumarami ang problema at walang solusyon na makapitan ni Putin. Siya ay nakulong sa isang digmaang hindi niya kayang mapanalunan. At kahit na sa ngayon ay mayroon pa siyang pera at mga yaman para ipagpatuloy ito kahit kaunti pa, wala siyang pag-asang makalabas sa sitwasyong ito sa kahit anong positibong paraan. Masama lang ang kahihinatnan nito para sa kanya at sa bansa niya. Ang natitira niyang alas ay ituloy ito hanggat kaya, pinapatagal ang kanyang pagbagsak. Noong 2025, may dalawang malaking pag-asa ang Pangulo ng Rusya. Una, nang patuloy na presyon ng militar ay magdudulot ng pagbagsak ng linya ng Ukraine. Pangalawa, baka tigilan ng US at kanluran ang pagsuporta sa Kiev. Hindi nangyari ang alinman sa gusto niya, at ganoon din ang mangyayari sa digmaang ito. Napapansin na rin ito ng mga tropang Ruso. Marami ang tumatalikod sa Kremlin at ipinapakita ang galit kay Putin na mapapanood mo sa video na ito.
Panurin ang video na ito para makita kung paano winawasak ng search and destroy units ng Ukraine ang makinarya ng digmaan ng Rusya pa isa-isang bahagi. At siguraduhin mo mag-subscribe din sa aming channel para manatili kang may alam at updated sa lahat ng pinakabagong balita tungkol sa digmaang ito at iba pang mahahalagang usaping militar sa buong mundo.